Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatayog na puno ng balete, ay naninirahan ang isang dalagang magsasaka na si Lina. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa hirap ng buhay sa bukid. Maagang pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya siya na lamang ang nag-aalaga sa maliit nilang lupain na naiwan ng kanyang ama. Tuwing madaling araw ay bumabangon siya upang maghanda sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Sanay na ang kanyang mga kamay sa putik ng palayan at sa bigat ng mga kagamitan sa pagsasaka. Tahimik ang buhay sa kanilang baryo. Ang mga tao ay payak ang pamumuhay at nakasanayan na ang ritmo ng kalikasan. Kapag sumisikat ang araw ay nagsisimula ang gawain sa bukid at kapag lumulubog naman ang araw ay sabay-sabay nang umuwi ang mga magsasaka sa kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng baryo ay may mga kwento na matagal nang umiikot sa lugar. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Madalas sabihin ng matatanda na ang kagubatan sa dulo ng palayan ay tirahan ng mga duwende. May mababait at meron ding mapaghiganti. Kaya ang mga tao sa baryo ay natutong gumalang sa kalikasan. Kapag may matandang puno ay hindi ito basta pinuputol. Kapag may kakaibang bunto ng lupa ay iniiwasan nila itong galawin. Ito ang mga pamahiin na matagal nang sinusunod ng mga taga-baryo. Si Lina ay lumaki sa pakikinig sa mga kwentong iyon. Ngunit sa kanyang murang isipan noon ay tila mga alamat lamang ang mga ito. Para sa kanya ay mas mahalaga ang pagtrabaho upang mabuhay. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na siya mismo ay makakaharap ng isang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng marami. Isang araw ng tag-ulan ay nagpasya si Lina na magpunta sa malayong bahagi ng kanilang bukirin. Nais niyang tingnan ang palayan na matagal nang hindi napupuntahan dahil sa patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Madilim ang langit at tila mabigat ang hangin. Ngunit sanay na si Lina sa ganitong panahon kaya hindi siya nagdalawang isip na maglakad patungo sa bukid. Tahimik ang paligid habang siya ay naglalakad sa makitid na pilapil. Ang tanging maririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na paggalaw ng hangin sa mga dahon ng palay. Paminsan-minsan ay may mga ibong lumilipad sa ibabaw ng palayan na tila nagmamasid sa kanya. Habang papalapit siya sa dulo ng bukid ay napansin niyang tila mas tahimik ang bahaging iyon kaysa karaniwan. Ang kagubatan na naroon ay matagal nang iniiwasan ng mga tao. May matandang balete na nakatayo sa gitna ng mga puno. Sinasabi ng matatanda na maraming nilalang ang naninirahan sa ilalim nito. Hindi iyon pinansin ni Lina. Ang mahalaga sa kanya ay makita kung maayos pa ang kanyang pananim. Ngunit habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nakarinig ng mahina at tila ng hihinang tinig. Kuminto siya sa kanyang paglalakad, tahimik niyang pinakinggan ang paligid. Sa una ay inakala niyang imahinasyon lamang iyon. Ngunit maya-maya ay muli niyang narinig ang tinig. Mahina ito at tila nagmumula sa may damuhan sa gilid ng kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bahagya siyang kinabahan, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na malaman kung ano iyon. Habang papalapit siya ay napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng isang malaking bato na natatakpan ng mga damo. Lumapit pa siya ng kaunti. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahang makikita sa buong buhay niya. Sa likod ng bato ay nakaupo ang isang maliit na nilalang. Maputi ang balat nito na tila kumikinang sa mahinang liwanag ng maulap na langit. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak at ang kanyang mga mata ay tila pagod at puno ng pangamba. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Lina ay ang anyo ng tiyan ng nilalang. Ito ay malaki at bilog. Ang nilalang ay isang buntis na duwende. Nang mapansin ng duwende, ang presensya ni Lina ay bahagya itong napatingin sa kanya. Sa mga mata nito ay makikita ang pagod at pagsusumamo. Hindi agad nakapagsalita si Lina. Ang lahat ng kwentong narinig niya noong bata pa siya ay biglang nagbalik sa kanyang alaala. Ngunit sa halip na takot ay kakaibang awa ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang duwende ay tila hirap na hirap sa paghinga. Hawak nito ang tiyan na tila may matinding sakit na nararamdaman. Sa mahinang tinig ay nagsalita ang duwende. Humihingi ito ng tulong. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lina na ang kaharap niya ay hindi isang alamat lamang. Isang tunay na nilalang ang nakaupo sa harap niya. Isang puting duwende na buntis at tila nasa bingit ng matinding panganib.
Sa malawak na bukirin na iyon ay si Lina lamang ang maaaring tumulong sa kanya. Sa gitna ng tahimik na bahagi ng bukirin ay nanatiling nakatayo si Lina habang nakatingin sa maliit na nilalang na nasa harap niya. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang kanyang isip ay puno ng pagkalito. Ang lahat ng kwentong narinig niya noong siya ay bata pa ay tila muling nabuhay sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang ito kwento. Nasa harap niya ang isang puting duwende na buntis. Ang liwanag ng balat nito ay tila kakaiba sa madilim na kapaligiran ng kagubatan. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila hinahaplos ng malamig na hangin. Ngunit sa kabila ng kakaibang anyo nito ay malinaw na nahihirapan ang nilalang. Ang duwende ay nakahawak sa tiyan nito na tila may matinding sakit na nararamdaman. Paminsan-minsan ay napapapikit ito at ang kanyang paghinga ay mabigat at mabagal. Ang maliit nitong katawan ay tila nang hihina. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lina ang matinding awa. Lumapit siya ng kaunti ngunit nanatili siyang maingat. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari ngunit malinaw sa kanya na ang nilalang na iyon ay nangangailangan ng tulong. Ang duwende ay muling nagtaas ng tingin sa kanya. Sa mga mata nito ay makikita ang pagod at pag-asa. Humingi ito ng tulong sa mahinang tinig. Hindi na nagdalawang isip si Lina. Sa buong buhay niya ay tinuruan siya ng kanyang mga magulang na tumulong sa nangangailangan, kahit gaano pa ito kakaiba o nakakatakot. Lumuhod siya sa harap ng duwende upang mas mapalapit dito. Napansin niyang maputla ang mukha ng nilalang at tila matagal na ito naglalakbay. Ang mga paa nito ay may bahagyang sugat na tila mula sa matagal na paglalakad sa matutulis na bato at damo. Ang tiyan nito ay malaki at halatang malapit na itong manganak. Tahimik na pinagmasdan ni Lina ang paligid. Ang kagubatan ay nananatiling tahimik. Walang ibang tao sa lugar na iyon. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng mga puno ay marahang gumagalaw. Sa loob ng kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam na tila may malaking pangyayaring nagaganap sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang inalalayan ng duwende upang makatayo. Magaan lamang ang katawan nito, ngunit ramdam niya ang panghihina ng nilalang. Ang duwende ay tila nahihirapang tumayo, ngunit pilit itong sumunod sa tulong ni Lina. Habang hawak niya ang maliit na nilalang, ay napansin niyang may kakaibang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi ito tulad ng karaniwang init ng katawan ng tao. Ito ay tila may banayad na enerhiya na marahang dumadaloy. Sandaling napatigil si Lina sa kakaibang pakiramdam na iyon, ngunit agad din niyang binaliwala. Ang mahalaga ay mailayo ang duwende sa malamig at basang damuhan. Sa di kalayuan ay may maliit na kubo na ginagamit ni Lina kapag siya ay nagpapahinga sa gitna ng pagtatrabaho sa bukid. Hindi ito kalakihan ngunit sapat upang pansamantalang silungan mula sa ulan at hangin. Yun ang kanyang naisip na dalhin sa duwende. Maingat niyang inalalayan ang nilalang habang sila ay naglalakad sa makitid na pilapil ng palayan. Mabagal ang kanilang paglakad dahil sa kalagayan ng duwende. Paminsan-minsan ay napapahinto sila kapag tila sumasakit ang tiyan nito. Sa bawat paghinto ay nararamdaman ni Lina ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin kung sakaling bigla itong manganak. Ngunit patuloy siyang naglakad. Ang langit ay lalong dumilim at tila nagbabadya ang ulan. Ang hangin ay mas naging malamig habang sila ay papalapit sa maliit na kubo sa gitna ng bukirin. Maya-maya ay narating din nila ang kubo. Tinulungan ni Lina ang duwende na makapasok at pinaupo ito sa kahoy na bangko sa loob. Ang kubo ay simple lamang ngunit malinis. May maliit na lamesa at ilang kagamitan sa pagsasaka. Huminga ng malalim ang duwende habang hawak pa rin ang tiyan nito. Sa sandaling iyon ay tila bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tahimik na naupo si Lina sa harap ng nilalang habang pinagmamasdan ito. Ang takot na una niyang naramdaman ay napalitan na ng pag-aalala. Sa kanyang isip ay maraming tanong. Paano napunta ang isang puting duwende sa kanilang bukirin? Bakit ito nag-iisa? At bakit ito humingi ng tulong sa isang simpleng dalagang magsasaka tulad niya? Ngunit bago pa man siya makapagtanong ay muling nagsalita ang duwende sa mahinang tinig. Unti-unti nitong ipinaliwanag na matagal na itong naglalakbay. May malaking panganib na humahabol sa kanya. At ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay hindi isang ordinaryong nilalang. Habang pinakikinggan iyon ni Lina, ay hindi niya namamalayan na ang simpleng araw ng kanyang pagtatrabaho sa bukid ay tuluyan ng nagbago. Ang kanyang tahimik na buhay
ay unti-unti nang nahahatak sa isang lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan at sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Tahimik ang loob ng maliit na kubo habang papatuloy na nagpapahinga ang puting duwende sa kahoy na bangko. Sa labas ay nagsimulang pumatak ang mahinang ulan. Ang tunog ng mga patak na bumabagsak sa bubong ng pawid ay naging tanging ingay sa paligid ng bukirin. Naupo si Lina sa harap ng duwende habang pinagmamasdan ang kalagayan nito. Halata pa rin ang panghihina ng maliit na nilalang, ngunit bahagya na itong nakakahinga ng mas maayos kaysa kanina. Ang tiyan ng duwende ay mabigat at bilog na tila anumang oras ay maaari na itong manganak. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang sinapupunan na para bang pinapakalma ang batang nasa loob. Sandaling tumingin ang duwende kay Lina. Sa mga mata nito ay makikita ang pasasalamat. Ang simpleng pagtulong ng dalaga ay tila nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Tahimik na pinagmasdan ni Lina ang nilalang. Sa unang pagkakataon ay mas malinaw niyang nakita ang kakaibang anyo nito. Ang balat ng duwende ay napakaputi at tila kumikislap sa mahinang liwanag na pumapasok sa kubo. Ang buhok nitong pilak ay bahagyang nakakalat sa balikat nito at ang mga mata nito ay may lalim na tila nagtatago ng mahabang kasaysayan. Hindi na kayang pigilan ni Lina ang kanyang mga tanong. Nais niyang malaman kung bakit ang nilalang na ito ay napunta sa kanyang bukirin. Sa mahinahong tinig ay nagsimulang magsalita ang duwende. Matagal na raw itong naglalakbay mula sa isang lugar na malayo sa kagubatan na iyon. Isang lihim na kaharian ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang lugar na matagal nang umiiral sa ilalim ng lupa at sa mga lihim na bahagi ng kalikasan. Ang kahariang iyon ay tahanan ng maraming uri ng duwende. May mga duwendeng pula na kilala sa kanilang pagiging mapaglaro at mapaghiganti. May mga duwendeng itim na bihirang magpakita sa tao at naninirahan sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. At mayroon ding mga puting duwende. Sila ang itinuturing na tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Ang mga puting duwende ay bihira at hindi basta-basta nakikita. Sila ang mga nilalang na nagbabantay sa mga lumang puno, sa mga bukal ng tubig, at sa mga at sa mga lugar na may malakas na kapangyarihan ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Lina habang sinasalaysay ng duwende ang mga bagay na iyon. Sa bawat salitang kanyang naririnig ay lalo niyang napagtatanto na ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang duwendeng nasa harap niya ay isa sa mga tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit ang mas nakapagtataka ay kung bakit ito nag-iisa at nasa ganitong kalagayan. Huminga ng mabigat ang duwende bago ito muling nagsalita. Sinabi nitong ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay isang nilalang na matagal nang hinihintay sa kanilang kaharian. Ang batang iyon ay may kakaibang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na maaaring magdala ng kapayapaan o magdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng mga nilalang. Dahil dito ay maraming nilalang ang nagnais na makuha ang batang iyon. May mga nilalang mula sa madilim na bahagi ng kanilang mundo na nais gamitin ang kapangyarihan ng bata para sa kanilang sariling hangarin. Dahil sa panganib na iyon ay napilitan ang duwende na umalis sa kanilang kaharian. Kailangan nitong ilayo ang bata sa mga nilalang na naghahangad na saktan sila. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba at puno ng panganib. Maraming gabi ang kanyang ginugol sa pagtatago sa kagubatan at sa mga lihim na lugar ng kalikasan. Sa bawat araw ay lalong bumibigat ang kanyang tiyan habang papalapit ang oras ng panganganak. Hanggang sa makarating siya sa bukirin na iyon. Isang lugar na tahimik at tila malayo sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod ay hindi na niya kayang magpatuloy sa paglalakbay. Ang kanyang katawan ay nanghihina at ang bata sa kanyang sinapupunan ay tila handa ng isilang. Kaya nang makita niya si Lina sa gitna ng bukirin, ay naglakas loob siyang humingi ng tahimik na napayuko si Lina habang pinakikinggan ang mga salitang iyon. Hindi niya akalain na ang simpleng araw ng pagpunta niya sa bukid ay magdadala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa kanyang harap ay isang nilalang na tumatakbo mula sa panganib. Sa loob ng nilalang na iyon ay isang batang may kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa labas ng kubo ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga dahon ng palay. Sa gitna ng katahimikan ng bukirin ay unti-unting nagiging malinaw kay Lina na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago.
Ang kanyang maliit na kubo sa gitna ng palayan ay naging kanlungan ng isang lihim na maaring magbago sa kapalaran ng mundo, ng mga tao at ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa likod ng kalikasan. Patuloy ang mahinang pagulan sa labas ng kubo habang ang malamig na hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga palay sa malawak na bukirin. Ang paligid ay tila lalong naging tahimik na parabang ang kalikasan mismo ay nagmamasid sa kakaibang pangyayari sa loob ng maliit na silungan. Sa loob ng kubo ay nanatiling nakaupo ang puting duwende habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay mabagal ngunit mabigat. Paminsan-minsan ay napapapikit siya na tila pinipigil ang sakit na dahan-dahan nang lumalakas sa kanyang katawan. Tahimik na nakamasid si Lina. Sa kanyang puso ay naroon ang pag-aalala at pagkalito. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na siya ay magiging tagapangalaga ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ay naramdaman niyang may kakaibang responsibilidad na bumibigat sa kanyang dibdib. Ang duwende ay naglakbay ng malayo upang iligtas ang batang dinadala nito. At sa sandaling iyon ay siya lamang ang kasama nito. Kumapit si Lina sa maliit na lamesa sa loob ng kubo at kumuha ng isang baso ng tubig mula sa panga. Dahan-dahan niya itong ibinigay sa duwende. Tinanggap ito ng nilalang at uminom ng kaunti. Matapos uminom ay tila bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay muling napunta kay Lina at sa kanyang titig ay malinaw ang pasasalamat. Tahimik na naupo muli si Lina sa kaharap na bangko. Sa kanyang isip ay umiikot ang mga sinabi ng duwende kanina. Ang kaharian ng mga duwende, ang batang may kakaibang kapangyarihan, ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Ang lahat ng iyon ay tila napakalayo sa simpleng buhay na nakasanayan niya. Ngunit ngayon ay nasa gitna na siya ng isang lihim na hindi niya kailanman naisip na mararanasan. Huminga ng malalim ang duwende bago ito muling nagsalita. Sinabi nitong hindi lamang basta panganganak ang kanyang kinakaharap. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay may lakas na matagal nang kinatatakutan ng mga nilalang mula sa madilim na bahagi ng kanilang mundo. Kapag ang batang iyon ay isinilang ay magigising ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa loob nito. Ang kapangyarihang iyon ay may kakayahang magpanumbalik ng balanse sa pagitan ng mga nilalang ng liwanag at ng mga nilalang ng dilim. Dahil dito maraming nilalang ang naghahangad na pigilan ang kapanganakan ng bata. May ilan na nais itong patayin bago pa ito maisilang. Mayroon ding mga nilalang na nais itong agawin upang gamitin ang kapangyarihan nito para sa kanilang sariling hangarin. Sa bawat araw na lumilipas ay lalong lumalapit ang panganib. Habang nagsasalita ang duwende ay biglang napatingin ito sa pintuan ng kubo. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang pakiramdam na dumaan sa hangin. Napansin din iyon ni Lina. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang naging mabigat. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila humina at ang paligid ay naging kakaibang tahimik. May hindi pangkaraniwang presensya sa paligid ng bukirin. Unti-unting tumayo ang duwende kahit hirap na hirap ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng kubo. Sinabi nitong may mga nilalang na malapit nang dumating. Mga nilalang na matagal nang sumusunod sa kanyang mga bakas. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lina ang malamig na takot na gumapang sa kanyang katawan. Hindi pa man niya nakikita ang mga nilalang na iyon ay ramdam na niya ang bigat ng kanilang presensya. Ang tahimik na bukirin na dati niyang kinagisnan ay tila nagbago. Ang hangin ay nagdala ng pakiramdam ng panganib. Dahan-dahan lumapit si Lina sa pintuan ng kubo at sumilip sa labas. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa ibabaw ng mga palayan. Ang mahabang pilapil ay walang ibang tao. Ngunit sa dulo ng bukirin malapit sa gilid ng kagubatan ay may napansin siyang kakaibang galaw. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit ang kanilang presensya ay tila mabigat at nagdadala ng kakaibang lamig sa paligid. Napatras si Lina mula sa pintuan. Sa kanyang dibdib ay mabilis ang tibok ng puso. Muli siyang tumingin sa duwende na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kubo habang hawak ang kanyang tiyan. Sa mga mata ng duwende ay makikita ang matinding pag-aalala. Ang mga nilalang na matagal nang humahabol sa kanya ay tila natunton na ang kanyang kinaroroonan. At sa maliit na kubo sa gitna ng tahimik na bukirin ay nagsisimula ng lumapit ang panganib
na maaaring magbago sa kapalaran ng dalagang magsasaka at ng batang hindi pa naisisilang. Sa gitna ng malamig at tahimik na gabi ay nanatiling nakatayo si Lina sa loob ng kubo habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak sa bubong ng pawid, ngunit ang kanyang pansin ay nasa mga aninong gumagalaw sa dulo ng bukirin. Ang hangin ay tila nagbago. May kakaibang bigat sa paligid na hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Sa likod niya ay naroon ang puting duwende na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang maliit nitong katawan ay tila pilit na pinipigilan ang sakit na dahan-dahan ang lumalakas sa loob nito. Huminga ng mabigat ang duwende habang nakatingin sa labas ng kubo. Sinabi nitong ang mga nilalang na nasa kagubatan ay hindi mula sa mundo ng mga tao. Sila ay mga tagasunod ng mga nilalang ng dilim na matagal nang nagbabantay sa mga lihim ng kalikasan. Ang kanilang layunin ay malinaw. Hanapin ang buntis na duwende at pigilan ang kapanganakan ng batang dinadala nito. Sa sandaling iyon ay mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Lina. Ang simpleng kubo na ginagamit niya sa tuwing siya ay nagpapahinga sa bukid ay naging taguan ng isang lihim na hinahabol ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Tahimik siyang napalunok habang muling sumilip sa labas. Sa dulo ng palayan ay mas malinaw na ngayon ang mga anino. Tatlong madidilim na anyo ang gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Ang kanilang mga katawan ay tila manipis at mahaba, ngunit hindi ganap na tao ang hugis. Ang kanilang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. Parang mga nilalang na sanay manghuli sa dilim. Unti-unti silang lumalapit sa direksyon ng kubo. Napaatras si Lina at agad niyang isinara ang pintuan ng kubo. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok habang sinusubukan niyang mag-isip kung ano ang dapat gawin. Sa loob ng kubo ay lalo pang naging tahimik ang paligid. Ang duwende ay dahan-dahang naupo muli sa bangko habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay mas maputla ngayon at ang kanyang paghinga ay mas mabigat. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila papalakas habang ang panganib ay papalapit. Tahimik na lumapit si Lina sa duwende. Hindi siya isang mandirigma at wala siyang alam sa pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi tao. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Ngunit sa sandaling iyon ay wala nang ibang tao na maaaring tumulong sa nilalang na nasa harap niya. Sa kanyang dibdib ay unti-unting lumakas ang kanyang loob. Hindi niya kayang pabayaan ang duwende. Ang isang nilalang na naglakbay ng malayo upang iligtas ang batang dinadala nito. Tahimik na tumingin ang duwende kay Lina. Sa mga mata nito ay makikita ang paghahalo ng pagod at pag-asa. Sinabi nitong hindi kayang pumasok ng basta-basta ang mga nilalang ng dilim sa lugar na iyon hanggat may presensya ng isang taong may mabuting puso. Ang kabutihan ng isang tao ay may lakas na hindi nauunawaan ng maraming nilalang. Ngunit hindi iyon sapat kung sila ay magtatagal sa lugar na iyon. Kailangan nilang manatiling tahimik at hindi matunto ng mga nilalang ang kanilang eksaktong kinaroroonan. Sa labas ng kubo ay patuloy ang paglapit ng mga anino. Ang kanilang mga galaw ay halos hindi marinig, ngunit ang kanilang presensya ay ramdam sa malamig na hangin na dumadaloy sa bukirin. Sa bawat sandali ay tila lumalapit ang panganib. Sa loob ng kubo ay biglang napahawak ng mahigpit ang duwende sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Ang oras ng panganganak ay tila unti-unti nang dumarating. Napatingin si Lina sa duwende at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang matinding hirap sa mukha nito. Ang maliit na nilalang ay tila hindi na kayang pigilan ang sakit na nararamdaman nito. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lina ang isang bagay. Kung ang bata ay isisilang sa gabing iyon ay mangyayari ito habang ang mga nilalang ng dilim ay malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Sa gitna ng ulan at ng papalapit na panganib ay magsisimula ang kapanganakan ng batang matagal nang hinahanap ng mga nilalang mula sa madilim na bahagi ng kanilang mundo. At sa maliit na kubo sa gitna ng palayan ay si Lina lamang ang maaaring tumulong sa puting duwende na dalhin sa mundo ang batang maaaring magbago sa kapalaran ng maraming nilalang. Lumakas ang ulan sa labas ng kubo habang ang hangin ay umihihip sa malawak na bukirin. Ang mga dahon ng palay ay marahang yumuyuko sa bawat bugso ng hangin at ang dilim ng gabi ay tila lalong bumigat sa paligid. Sa loob ng kubo ay nakaupo ang puting duwende habang mahigpit nitong hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagod. Ang bawat paghinga niya ay mabagal at mabigat.
Sa harap nito ay nakatayo si Lina na hindi malaman kung ano ang unang gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi tumulong. Muli ay napangiwi ang duwende habang dahan-dahang yumuyuko ang kanyang katawan. Ang sakit ay tila lalong lumalakas. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Lina na ang panganganak ay nagsisimula na. Ang maliit na kubo ay napuno ng mabigat na katahimikan. Ang tunog lamang ng ulan sa bubong ang maririnig sa paligid. Lumapit si Lina sa duwende at dahan-dahang inalalayan ito upang makahiga sa sahig na may nakalatag na lumang banig. Maingat niyang inayos ang katawan ng nilalang upang maging komportable ito kahit sa gitna ng matinding sakit. Ang duwende ay napapapikit habang pinipigilan ang paghiyaw sa bawat pag-alon ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa labas ng kubo ay patuloy ang paggalaw ng mga anino sa gilid ng kagubatan. Unti-unti silang lumalapit sa gitna ng bukirin. Hindi man sila nakikita ng malinaw ay ramdam ang kanilang presensya sa malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Sa loob ng kubo ay nagpatuloy ang paghihirap ng duwende. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa banig habang ang kanyang paghinga ay lalong bumibilis. Tahimik na pinagmamasdan ni Lina ang bawat galaw nito. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pag-aalala. Hindi niya alam kung paano tulungan ang isang nilalang na hindi tao sa ganitong sandali. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Kumuha siya ng malinis na tela mula sa maliit na kahon sa sulok ng kubo at inilapag ito malapit sa duwende. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili. Ang duwende ay muling napahawak sa kanyang tiyan habang napapikit ng mahigpit. Ang sakit ay tila lumalakas sa bawat sandali. Sa gitna ng paghihirap ay marahan nitong sinabi na ang batang isisilang ay may liwanag na hindi pangkaraniwan. Kapag ito ay ipinanganak, ay maaaring maramdaman ng mga nilalang ng dilim ang presensya nito. Kaya kailangan nilang magmadali. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lina ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Ang batang isisilang ay hindi lamang isang sanggol. Ito ay isang nilalang na may kapangyarihan na maaring magbago sa balanse ng dalawang mundo. Sa labas ng kubo ay biglang dumaan ang malakas na hangin sa bukirin. Ang mga palay ay sabay-sabay na yumuko habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa madilim na gabi. Ang mga anino sa gilid ng kagubatan ay tila tumigil sandali na para bang may hinihintay. Sa loob ng kubo ay unti-unting lumalakas ang paghinga ng duwende. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pag-alon ng sakit. Ang sandali ng kapanganakan ay papalapit na. Lumuhod si Lina sa tabi ng duwende habang hawak ang tela na inihanda niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng ulan at ng papalapit na panganib ay magsisimula ang kapanganakan ng isang batang matagal nang hinihintay ng mundo ng mga nilalang. At sa tahimik na kubo sa gitna ng malawak na palayan ay si Lina ang magiging saksi sa pagsilang ng isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng parehong mundo ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan. Ang gabi ay lalong lumalim habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa malawak na bukirin. Ang hangin ay malamig at mabigat na tila may dalang babala mula sa kalikasan. Ang maliliit na patak ng ulan ay kumakalabog sa bubong ng kubo habang ang mga palay sa paligid ay patuloy na gumagalaw sa bawat bugso ng hangin. Sa loob ng kubo ay nakaluhod si Lina sa tabi ng puting duwende. Ang maliit na nilalang ay nakahiga sa banig habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap at ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Ang bawat sandali ay tila nagdadala ng mas matinding sakit. Sa mga mata ni Lina ay makikita ang kaba ngunit nananatili siyang matatag. Alam niyang wala nang ibang tutulong sa duwende sa gabing iyon. Tahimik niyang inayos ang mga telang kanyang inihanda at inilagay ito malapit sa duwende. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig ngunit patuloy siyang kumikilos ng maingat. Ang duwende ay napapapikit habang pinipigilan ang sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Paminsan-minsan ay mahigpit nitong hinahawakan ang banig habang ang kanyang maliit na katawan ay bahagyang nanginginig. Ang oras ng kapanganakan ay papalapit na. Sa labas ng kubo ay naroon pa rin ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Ang kanilang presensya ay tila nagiging mas mabigat habang lumalalim ang gabi.
Unti-unti silang lumalapit sa gitna ng bukirin. Sa kabila ng ulan at dilim ay ramdam ng kalikasan ang kakaibang pangyayari na nagaganap sa maliit na kubo. Sa loob ng kubo ay biglang napahawak ng mahigpit ang duwende sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay lalong bumilis. Ang sakit ay tila umabot sa rurok nito. Napatingin si Lina sa mukha ng duwende at nakita niya ang matinding paghihirap na nararanasan nito. Sa sandaling iyon ay naunawaan niyang nagsisimula na ang mismong sandali ng panganganak. Lumapit siya ng mas mabuti sa duwende upang tulungan ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng nilalang. Ang duwende ay napapikit habang ang kanyang katawan ay pilit na lumalaban sa sakit. Ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela habang ang kanyang paghinga ay unti-unting nagiging mas malalim. Sa labas ng kubo ay biglang dumaan ang malakas na hangin sa buong bukirin. Ang mga palay ay sabay-sabay na yumuko na para bang may hindi nakikitang puwersa na dumaan sa paligid. Ang mga anino sa gilid ng kagubatan ay tila tumigil sa kanilang paggalaw. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na kumalat sa hangin. Sa loob ng kubo ay napahawak si Lina sa balikat ng duwende upang bigyan ito ng lakas ng loob. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ngunit nananatili siyang nakatuon sa pagtulong sa nilalang. Muli ay napangiwi ang duwende habang ang kanyang katawan ay bahagyang umangat mula sa banig. Ang sandali ng kapanganakan ay dumating na. Sa gitna ng matinding sakit ay naramdaman ng duwende ang paglabas ng batang matagal nang nasa kanyang sinapupunan. Maingat na inalalayan ni Lina ang paglabas ng sanggol. Sa ilang sandali ng mabigat na katahimikan ay tuluyang naisilang ang bata. Ang sanggol ay maliit at kakaiba ang itsura. Ang kanyang balat ay maputi na tila kumikislap sa mahinang liwanag ng kubo. Ang kanyang buhok ay manipis at may bahagyang kulay pilak tulad ng kanyang ina. Sa sandaling iyon ay napuno ng katahimikan ang kubo. Maingat na binalot ni Lina ang sanggol sa malinis na tela at dahan-dahang inangat ito. Ang sanggol ay tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay naglalabas ng banayad na liwanag na tila nagmumula sa loob nito. Napatingin ang duwende sa bata habang ang kanyang mga mata ay napuno ng pagod at kaligayahan. Sa sandaling iyon ay naisilang ang batang matagal nang tinatago mula sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa labas ng kubo ay patuloy na lumalapit ang mga aninong matagal nang naghahanap sa kanila. At sa gitna ng madilim na gabi sa bukirin ay nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib para sa bagong silang na bata at sa mga taong nagbabantay sa kanya. Tahimik ang loob ng kubo matapos maisilang ang sanggol. Sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa malawak na bukirin. Ang paligid ay tila nagbago matapos ang kapanganakan ng bata. Sa mga bisig ni Lina ay naroon ang maliit na sanggol na nakabalot sa malinis na tela. Ang kanyang balat ay maputi at may panayad na liwanag na tila nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang kakaibang liwanag na iyon ay marahang tumatama sa mga dingding ng kubo. Hindi ito maliwanag ngunit sapat upang mapansin ang kakaibang presensya ng sanggol. Tahimik na pinagmamasdan ni Lina ang bata habang maingat niya itong hawak. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya kilala ang sanggol, ngunit sa sandaling iyon ay tila may likas na pagnanais siyang protektahan ito. Sa sahig ng kubo ay nakahiga ang puting duwende na ngayon ay pagod na pagod matapos ang mahirap na panganganak. Ang kanyang paghinga ay mabagal ngunit mas maayos kaysa kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sanggol. Sa mga mata ng duwende ay makikita ang matinding pagmamahal sa bagong silang na bata. Dahan-dahan ay iniabot ni Lina ang sanggol sa kanyang ina. Tinanggap ito ng duwende at marahang hinawakan ng bata sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon ay tila lumambot ang mukha ng maliit na nilalang. Ang pagod na kanina ay makikita sa kanyang mga mata ay napalitan ng tahimik na kaligayahan. Ang bata ay nanatiling tahimik habang nakahiga sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalabas pa rin ng banayad na liwanag. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang enerhiya na kumalat sa loob ng kubo. Ang hangin ay naging mas mainit at ang paligid ay tila na puno ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagtagal. Sa labas ng kubo ay may biglang galaw sa bukirin. Ang mga aninong matagal nang gumagalaw sa gilid ng kagubatan ay tuluyan ng lumapit sa gitna ng palayan. Ang kanilang mga presensya ay mas malinaw na ngayon. Tatlong madidilim na anyo ang nakatayo sa ulan habang nakaharap sa direksyon ng kubo.
Ang kanilang mga katawan ay mahahaba at tila baluktot. Ang kanilang mga galaw ay mabagal, ngunit may dalang kakaibang lamig sa paligid. Ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Sa sandaling naisilang ang sanggol, ay tila naramdaman nila ang presensya nito. Ang hangin sa paligid ng kubo ay biglang naging mas malamig. Sa loob ng kubo ay napatingin ang duwende sa pintuan. Sa kanyang mga mata ay muling bumalik ang pag-aalala. Sinabi nitong naramdaman na ng mga nilalang ng dilim ang kapanganakan ng bata. Hindi na sila maaaring manatili ng matagal sa lugar na iyon. Sa bawat sandali ay lalong lumalapit ang panganib. Napatingin si Lina sa pintuan ng kubo habang hawak ang maliit na kutsilyo ginagamit niya sa bukid. Hindi niya alam kung sapat iyon laban sa mga nilalang na nasa labas, ngunit iyon lamang ang kanyang hawak. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok, ngunit hindi siya umatras. Sa sahig ng kubo ay marahang bumangon ang duwende kahit mahina pa ang kanyang katawan. Hawak nito ang sanggol habang pilit na tinatayo ang sarili. Sinabi nitong kailangan nilang umalis sa bukirin bago tuluyang makarating ang mga nilalang sa kubo. Ang kagubatan sa likod ng palayan ay may mga lihim na daanan na maaring gamitin upang makatakas. Ngunit ang paglalakbay ay magiging mahirap dahil sa kanyang kalagayan. Tahimik na napatingin si Lina sa duwende at sa sanggol. Sa sandaling iyon ay alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang mga ito. Ang kanyang buhay bilang simpleng magsasaka ay tuluyan ng nagbago. Sa gitna ng madilim na gabi at ang papalapit na panganib ay nagpasya siyang samahan ng duwende at ang bagong silang na bata sa kanilang pagtakas. Sa labas ng kubo ay patuloy na lumalapit ang mga nilalang ng dilim habang ang ulan ay bumubuhos sa tahimik na bukirin. At sa loob ng maliit na silungan ay nagsisimula ang isang paglalakbay na magdadala kay Lina sa isang mundo na matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng kalikasan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa malawak na bukirin habang ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga palay. Ang gabi ay madilim at ang kalangitan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Sa loob ng kubo ay mabilis na naghahanda si Lina. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagkuha ng ilang bagay na maaaring makatulong sa kanilang paglalakbay. Kinuha niya ang isang maliit na supot na may laman na ilang pagkain at isang bote ng tubig. Alam niyang hindi sila maaaring manatili sa kubo ng matagal. Sa labas ay naroon ang mga nilalang na matagal nang sumusunod sa buntis na duwende. Ngayon na naisilang na ang sanggol ay tiyak na mas lalo silang magiging determinado na mahuli ang mga ito. Sa sahig ng kubo ay nakatayo ang puting duwende habang hawak ang bagong silang na bata. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa panganganak, ngunit pilit niyang tinatayo ang sarili. Ang sanggol ay tahimik na nakabalot sa tela at nakahiga sa dibdib ng kanyang ina. Ang banayad na liwanag na nagmumula sa bata ay bahagyang tumatama sa madilim na dingding ng kubo. Ang liwanag na iyon ay tila isang lihim na hindi dapat makita ng mga nilalang na nasa labas. Lumapit si Lina sa duwende at maingat na inalalayan ito upang makatayo ng maayos. Ang duwende ay huminga ng mabigat, ngunit pilit na naglakad papunta sa pintuan ng kubo. Sa sandaling iyon ay mas malinaw na naririnig ang mga galaw sa labas. Ang mga yabag sa basang lupa ay mabagal ngunit mabigat. Ang mga nilalang ay papalapit na sa kubo. Huminto sandali si Lina at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Sa gitna ng ulan ay nakita niya ang tatlong anino na nakatayo sa pagitan ng mga palay. Ang kanilang mga katawan ay tila bahagyang baluktot at ang kanilang mga ulo ay mabagal na gumagalaw na para bang naghahanap ng isang bagay sa dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa madilim na gabi. Napaatras si Lina mula sa dingding. Sa kanyang dibdib ay muling sumiklab ang kaba. Ngunit hindi na siya maaaring umatras ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan sa likod ng kubo. Ang bahaging iyon ay nakaharap sa makitid na daanan patungo sa kagubatan. Isang landas na bihirang gamitin ng mga tao sa baryo. Ang mga matatandang puno ay nakatayo roon na tila nagbabantay sa lihim ng kagubatan. Iyon ang tanging paraan upang makatakas sila. Maingat na inalalayan ni Lina ang duwende habang sila ay lumabas ng kubo. Ang ulan ay agad tumama sa kanilang mga katawan habang ang malamig na hangin ay dumampi sa kanilang balat. Ang lupa sa bukirin ay basang-basa at madulas ngunit dahan-dahan silang naglakad patungo sa daanan ng kagubatan. Ang duwende ay mahina ngunit patuloy na naglalakad habang hawak ang sanggol sa kanyang dibdib.
Sa bawat hakbang ay tila pilit nitong kinokontrol ang panghihina ng kanyang katawan. Sa likuran nila ay naroon pa rin ang kubo sa gitna ng palayan. At sa harap ng kubo ay papalapit ang mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng ulan ay tila hindi napapansin ng mga ito ang paglabas ni Lina sa likod ng kubo. Ngunit alam ni Lina na hindi magtatagal bago nila matunton ang kanilang pagtakas. Unti-unti silang lumapit sa gilid ng kagubatan. Ang mga puno ay matataas at makakapal ang mga sanga na halos nagtatakip sa kalangitan. Ang dilim sa loob ng kagubatan ay mas malalim kaysa sa bukirin. Ngunit iyon ang kanilang tanging pag-asa. Sa sandaling makapasok sila sa loob ng kagubatan ay maaaring mawala ang kanilang mga bakas sa ulan at sa makapal na damo. Huminto sandali ang duwende habang nakatingin sa malalim na bahagi ng kagubatan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalala, ngunit may kasama ring pag-asa. Ang kagubatan na iyon ay may mga lihim na matagal nang hindi alam ng mga tao. May mga lugar doon na hindi madaling mapasok ng mga nilalang ng dilim. Tahimik na napatingin si Lina sa likuran. Sa malayo ay nakita niyang ang mga anino sa palayan ay unti-unting lumalapit sa kubo. Ang kanilang mga galaw ay mas mabilis ngayon na tila may natuklasan silang mahalagang bakas. Muling napatingin si Lina sa kagubatan sa harap nila. Sa sandaling iyon ay alam niyang wala ng ibang landas. Sa gitna ng malamig na ulan at ng papalapit na panganib ay tuluyan silang pumasok sa madilim na kagubatan. Sa loob ng makapal na mga puno ay nagsimula ang mas mapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay upang iligtas ang batang may liwanag na matagal nang hinahanap ng mga nilalang ng dilim. Ang madilim na kagubatan ay tahimik habang unti-unting pumapasok si Lina at ang puting duwende sa pagitan ng matataas na puno. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang makakapal na dahon sa itaas ay bahagyang humaharang sa mga patak nito. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay basa at puno ng mga ugat ng puno na nakalitaw sa lupa. Sa bawat hakbang ay kailangan nilang maging maingat upang hindi madulas o matisod. Sa gitna ng kagubatan ay tila mas malamig ang hangin. Ang paligid ay puno ng matandang mga puno na matagal nang nakatayo sa lugar na iyon. Ang dilim sa loob ng kagubatan ay mas malalim kaysa sa bukirin. Ngunit sa kabila ng dilim ay may kakaibang katahimikan na tila nagbabantay sa lugar. Sa unahan ay mabagal na naglalakad ang puting duwende habang hawak ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang maliit na bata ay tahimik pa rin habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng banayad na liwanag. Ang liwanag na iyon ay bahagyang nagliliwanag sa kanilang dinaraanan. Sa likod ng duwende ay naglalakad si Lina habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw sa kagubatan. Hindi niya alam kung hanggang saan ang abot ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Sa likuran ng kagubatan ay naroon ang bukirin kung saan nagsimula ang lahat. Sa bukirin na iyon ay patuloy pa ring naghahanap ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa loob ng kagubatan ay tila nawawala ang kanilang mga bakas. Ang ulan ay unti-unting naguhugas sa mga yapak na iniwan nila sa basang lupa. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na may matandang puno ng balete. Ang punong iyon ay napakalaki at ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa na tila mga lumang ugat ng isang lihim na matagal nang nakatago sa lugar. Huminto ang puting duwende sa harap ng puno. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa balete. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno habang hawak ang sanggol. Tahimik na pinagmamasdan ni Lina ang ginagawa ng duwende. Sa sandaling iyon ay napansin niyang may kakaibang pakiramdam sa paligid ng puno. Ang hangin ay tila mas mainit at ang katahimikan ay mas malalim. Ang balete ay tila may sariling presensya. Huminto ang duwende sa harap ng puno at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa isa sa mga ugat nito. Sa sandaling iyon ay nagbago ang hangin sa paligid. Ang banayad na liwanag mula sa sanggol ay tila lumakas ng kaunti. Ang mga ugat ng puno ay tila nagliwanag sa mahinang sinag na nagmumula sa bata. Ang duwende ay nagsalita sa mahinang tinig habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang matandang puno raw na iyon ay isa sa mga pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ang lihim na mundo ng mga nilalang ng kalikasan. Isang lugar na matagal nang binabantayan ng mga puting duwende. Kung makapasok sila roon ay magiging ligtas ang bata mula sa mga nilalang ng dilim na humahabol sa kanila. Tahimik na napatingin si Lina sa malaking puno.
Sa buong buhay niya ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa mga punong may misteryo. Ngunit hindi niya kailanman inisip na ang isa sa mga iyon ay magiging daan sa isang mundo na hindi pa niya nakikita. Habang nakapikit ang duwende at hawak ang puno ay unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin sa kagubatan ay tila umikot sa paligid ng balete. Ang mga dahon sa itaas ay marahang gumalaw kahit wala namang malakas na hangin. Ang liwanag mula sa sanggol ay unti-unting lumakas. Sa pagitan ng mga ugat ng balete ay dahan-dahang lumitaw ang isang kakaibang liwanag. Ang lupa sa paanan ng puno ay tila nagbukas ng isang daanan na naglalabas ng banayad na sinag. Napaatras ng bahagya si Lina habang pinagmamasdan ang nangyayari. Ang kanyang dibdib ay putuno ng pagtataka at kaba. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa pagtulong sa isang nilalang. Ang landas na kanyang tinahak ay magdadala sa kanya sa isang mundo na matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng kalikasan. Sa harap ng matandang puno ng balete ay dahan-dahang nagbubukas ang daan patungo sa lihim na kaharian ng mga nilalang. At sa sandaling iyon ay nagsisimula ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay, kasama ang batang may liwanag na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang magkaibang mundo. Tahimik ang kagubatan habang ang liwanag mula sa pagitan ng mga ugat ng matandang balete ay patuloy na lumalakas. Ang hangin sa paligid ay tila umiikot na para bang may isang matagal nang natutulog na kapangyarihan ang muling nagising. Sa harap ng puno ay nakatayo si Lina habang pinagmamasdan ang kakaibang daanang unti-unting nagbubukas sa lupa. Sa kanyang tabi ay ang puting duwende na hawak pa rin ang bagong silang na sanggol na naglalabas ng banayad na liwanag. Ang liwanag ng bata ay tila umaayon sa liwanag ng punong balete. Unti-unti ay naging maliwanag ang daanan sa pagitan ng mga ugat ng puno. Isang lagusan patungo sa lihim na kaharian ng mga nilalang ng kalikasan. Huminga ng malalim ang duwende habang nakatingin sa liwanag. Sinabi nitong iyon na ang pintuan na matagal nitong hinahanap. Sa loob ng lugar na iyon ay ligtas ang bata. Isang kaharian na hindi kayang pasukin ng mga nilalang ng dilim. Ngunit bago pa man sila makalapit sa daanan, ay biglang kumalat sa kagubatan ng malamig na hangin. Mula sa dilim ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang tatlong madidilim na nilalang na matagal nang sumusunod sa kanila. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa madilim na gabi habang ang kanilang mga katawan ay tila aninong gumagalaw sa lupa. Natuntunan nila ang lugar. Sa sandaling iyon ay mabilis ang tibok ng puso ni Lina. Alam niyang iyon na ang sandali na matagal nilang iniiwasan. Ang mga nilalang ng dilim ay tuluyan nang nakarating sa kanila. Ang puting duwende ay napahawak sa sanggol habang humakbang palapit sa puno. Ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa panganganak. Hindi na niya kayang makalakad ng mabilis. Sa sandaling iyon ay lumapit si Lina. Tahimik niyang tiningnan ang duwende at ang sanggol. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matatag na pasya. Alam niyang kung magdadalawang isip siya ay maaaring maagaw ng mga nilalang ang bata. Maingat niyang kinuha ang sanggol mula sa mga pisig ng duwende. Hawak ang sanggol ay mabilis siyang humakbang papunta sa liwanag sa pagitan ng mga ugat ng balete. Sa likuran niya ay unti-unting lumalapit ang mga nilalang ng dilim. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at ang kanilang presensya ay mabigat sa hangin. Ngunit sa sandaling iyon ay tila may kakaibang nangyari. Ang liwanag mula sa sanggol ay biglang lumakas. Ang buong paligid ng balete ay napuno ng maliwanag na sinag. Ang mga ugat ng puno ay kumislap na tila buhay. Ang mga nilalang ng dilim ay biglang napahinto. Ang liwanag ay tila may lakas na hindi nila kayang lapitan. Sa gitna ng liwanag ay tumigil si Lina habang hawak ang sanggol. Ang maliit na bata ay naglabas ng mas maliwanag na sinag na tila nagmumula sa kanyang puso. Sa sandaling iyon ay kumalat ang liwanag sa buong kagubatan. Ang malamig na presensya ng mga nilalang ng dilim ay unti-unting nawala. Ang kanilang mga katawan ay tila naglaho sa hangin habang ang liwanag ay patuloy na lumalawak. Makalipas ang ilang sandali ay muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang ulan ay tumigil. Ang hangin ay naging panayat. Ang madilim na presensya na kanina ay nagbabadya ng panganib ay tuluyan ng nawala. Tahimik na napaluhod ang puting duwende habang pinagmamasdan ang nangyari. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-asa. Ang bata ay hindi lamang isang nilalang na may kapangyarihan.
Ito ay isang liwanag na kayang magtaboy sa dilim. Lumapit si Lina sa duwende at dahan-dahang ibinalik ang sanggol sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagbukas ang lagusan sa pagitan ng mga ugat ng balete. Ang liwanag sa loob nito ay mainit at tahimik. Isang bagong mundo ang naghihintay sa kabilang panig. Tumingin ang duwende kay Lina habang hawak ang sanggol. Sa kanyang mga mata ay makikita ang malalim na pasasalamat. Sinabi nitong ang kabutihan ni Lina ang nagligtas sa bata at sa kanilang kaharian. Ang isang simpleng dalagang magsasaka ang naging tagapangalaga ng liwanag sa gabing iyon. Tahimik nang ngumiti si Lina habang nakatingin sa mag-ina. Hindi niya inisip na ang kanyang simpleng buhay ay hahantong sa ganitong pangyayari. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ginawa lamang niya ang tama. Dahan-dahang naglakad ang duwende papunta sa liwanag ng lagusan habang hawak ang sanggol. Bago ito tuluyang pumasok ay muli itong tumingin kay Lina. Sa sandaling iyon ay marahang nagsalita ang duwende. Sinabi nitong ang kagubatan ay magbabantay kay Lina habang siya ay nabubuhay. Ang kalikasan ay hindi makakalimot sa kabutihan ng kanyang puso. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay tuluyan ng pumasok ang duwende at ang bata sa loob ng liwanag. Unti-unting nagsara ang lagusan sa pagitan ng mga ugat ng balete. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang liwanag ay nawala at ang matandang puno ay bumalik sa dati nitong anyo. Naiwang nakatayo si Lina sa gitna ng kagubatan habang pinagmamasdan ang punong balete. Ang gabi ay naging payapa. At mula sa gabing iyon ay nanatiling lihim ang kwento ng dalagang magsasaka na tumulong sa isang puting duwending buntis. Ngunit sa tuwing dadaan ang malamig na hangin sa kagubatan at marahang gagalaw ang mga dahon ng mga puno ay tila may bumubulong sa katahimikan. Isang paalala na sa mundo ng kalikasan ay may mga lihim na nagbabantay sa mga pusong marunong tumulong at magmahal.